Patuloy ang pagbagal ng inflation rate sa Canada kaya lumalakas ang posibilidad malapit na ang hinihintay na pagbaba sa interest rate ng Bank of Canada. May report si Teresa Redula. Patuloy na bumabagal ang inflation rate o pagtaas sa presyo ng mga bilihin sa Canada. Nasa 2.7% ito noong Abril, kumpara sa 2.9% noong Marso ayon sa Statistics Canada. Itinuturong dahilan ng humihinang pagtaas sa presyo ng groceries. Kahit pahirap pa rin ang karamihan sa food service industry. Palagay ko hindi tama yung ano nila na yan. Before, pag mag-grocery ka sa warehouse or sa superstore, yung $500 mo, punong-puno na yung cart mo eh. Halos di mo na maitulak eh. Ngayon yung 500 mo, kahit na bag mabubuhat mo eh sa sobrang taas ng bilihin ngayon. Ang presyo ng gasolina ang nakikitang isa sa mga dahilan kung bakit ramdam pa rin ng marami ang inflation. Tumaas kasi ito ng 6% kumpara noong nakaraang taon. Before, tanda ko, nasa 98 cents lang ang isang liter ng premium dito na gasoline. Ngayon is $1.50 na. Dapat itong rate of inflation natin ay mas mababa pa po sa 2.7%. Kasi po ang humila po nito pataas is yung nangyari po sa pagtaas po ng rate of inflation sa mga produktong petrolyo. Nag-switch na po tayo dun sa tinatawag na summer blend. No? At pag nag-switch po tayo sa summer blend, nangyayari po niyan is medyo tumataas po ng bahagya ang presyo ng mga produktong petrolyo at yan po naging main driver actually ng ating rate of inflation. Ayon pa sa StatsCan, naitala rin ang bahagyang pagbaba ng inflation sa restaurant bills mula 5.1% noong Marso, nasa 4.3% nitong Abril. Mataas man ang presyo ng mga sangkap. Idiniin ng isang Pinoy restaurant, di pa rin bababa ang kalidad ng kanilang pagkain. Ang ginagawa ko, nagtitipid na lang ako sa ibang bagay like mga napkins sa table. May tendency na sasayangin yun ng customer mo eh. Kukuha sila ng kukuha. So ngayon, huwag ka maglalagay. Pag naghingi, tsaka mo lang bigyan. So isa na yun sa ways ng pagtitipid. Tapos yung mga condiments mo. Magandang balita naman para sa Ottawa na nananatiling pasok ang inflation rate sa target range ng Bank of Canada. It's a big deal that for 4 months in a row, inflation has been within the Bank of Canada's target range. It's a big deal that wages now for 15 months have outpaced inflation. And all of those things are a big deal for me because they're a big deal in the lives of Canadians. Naunang ipinahiwatig ng Bank of Canada, posibleng bumaba na ang interest rate sakaling magpatuloy ang pagbagal ng inflation rate. Nakatakdang ilabas ng Bangko Sentral ang susunod na policy rate sa June 5. Kung meron man pong pagbabago sa interest rate, mukhang mapupush pa po yan ng July. No? So yun po yung nakikita ko. So meron dalawang possibility. May possibility na bababa yung interest rate natin ng maliit na maliit lang, bahagya lang po sa June. Or yung magiging pagbaba ng interest rate, mag-aantay pa po ng anunsyo sa US Federal Reserve at yan po yung mangyayari sa July pa. Teresa Redula, Omni News, Toronto.